Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Eto medyo pagod. Galing tayo sa seminar na alam mo yun, naloka ako. Hindi ko naiintindihan kung bakit pa ako pina-attend doon. Hindi ko naman naiintindihan masyado yung pinag-uusapan nila. So, yun. So, medyo nakakaloka. But, syempre, kailangan ko umattend kasi kailangan ko ng certificate. Di ba? So, certificate kasi kada uma-attend ka ng seminar. Kasi, syempre, nadadagdagan yung knowledge, nadadagdagan yung training, mga ganon. Tapos, bibigyan ka nila ng certificate. So, for the certificate, okay yon. Anyway, so ito nga, maraming ang chika kanina na naglalabasa sa social media na nakakaloka. Kasi nga, ito nga daw si Kun An ay binastos daw ang reyna natin. Ayun nga, sabi ng mga tao, bakit pa daw ito pinapunta dyan sa Mexico kung babastusin lang naman. Kasi meron silang guesting sa isang programa, pinaalis daw si Michelle D. Tapos meron pang sinasabi na tinawag ni Kun An etong si Michelle D at para daw sabihin lang daw sa atin lahat na move on, and move on at kumanta pa daw. So, napikon daw si Michelle D. Ayun, nag-walk out. O, di ba? So, ewan ko, naluloka ako. Sa totoo lang, naluloka ako kasi syempre, una sa lahat, alam nyo, sa totoo lang, si Kun An, papansin lang yan. Sa totoo lang. Una, syempre, kulang siya sa simpatsya. Alam mo yon, kailangan niya ng simpatsya para sa kanyang Miss Universe. So ako, para sa akin, after na nangyari dito sa Miss Universe, syempre, ang sinisisi ko talaga dito, yung mga judges. Yung mga judges na hindi patas para sa laban. Especially siguro yung mga Latina na naupo dyan judges. Saka yung dalawang lalaki, ay nako, for sure imbyer na sila kay Philippines. So, yon. So, ayun yung totoong dahilan kung bakit si Michelle D ay hindi nakapasok sa semifinals. Kasi ayaw sa kanya ng mga judges. Ayaw sa kanya ng ibang judges. Ayun. Yung tamang term doon. And then, syempre, what do you expect? So, kahit tumambling pa dyan si Michelle D, hindi yan makakapasok sa top 5 kung ayaw sa kanya ng hurado. Kasi ang mga hurado kasi, sila kasi ang nagpapasok at sila yung nagdi-decide kung sino nga ba yung lalagay nila sa top 5. And then at the end of the story, sila din ang magdi-desisyon kung sino yung mananalo. So, ayaw yon nila ipanalo si Michelle D. Dahil siguro may iba silang bet. Gusto nila puro Latina nasa Latina country. So, what do you expect? Hindi naman na to bago sa atin, di ba? So, ayun yon. So, yun yung totoong dahilan. Kaya, naluloka ako. So, may kinalaman ba daw dito si Kun An? Hindi ko alam. Hindi ko rin naman masabing yes, may kinalaman siya dyan. Hindi ko rin masabing no. Kasi, syempre, siya yung may-ari. Alam naman natin, paka-elemera siya. So, yung nakita ko talaga si Kun An dito sa Thailand, parang ang feeling ko, stricto siya sa mga bagay-bagay. Kasi the way kung paano siya tumingin, kung paano siya mag-utos, so stricto siya. Saka yung pinamimigay nila na giveaway doon, Diyos ko bilang na bilang yun. So kailangan daw, iwan ko daw yung souvenir ko na parang ano yung kumbaga media pass. Iiwan ko sa kanila, bibigyan nila ako ng souvenir. So ako naman, binigay ko sa kanila, namulot ako ng media pass, tapos binigay ko sa kanila. So, ganon. O, di ba, kung iisipin mo, nakakaloka. So, ganon siya ka-stricto kasi ino-audit niya talaga lahat. So, naintindihan ko, business-minded naman si Hello Universe. Doon naman sa programa na pinaalis daw si Michelle D, actually, may narinig din akong chika na ang sabing ganon, masakit daw ang ulo ni Michelle D. Siguro sumakit yung ulo niya kasi na-MBR na siya dito kay Hello Universe. Kasi 'di ba tinawag siya. Tapos yung tinawag siya ni Hello Universe, tapos kinausap siya. Tapos ayun nagpasatay. Yung pasatayan sinasabi nga nila, hindi lang naman daw tayo. Hindi lang daw maka-move on yung Philippines sa yung Thailand. So dalawang country yung binanggit niya na hindi daw maka-move on. Philippines and Thailand. So kaya parang na-MBR na doon si Michelle D. Kasi syempre, alam ni Michelle D kung gaano tayo nasaktan.
Kaya hindi niya masabi na sasang-ayon siya doon sa sinasabi ni Kun An na move on. Kumbaga, respeto naman, di ba? Siyempre, tayong lahat nag-effort tayong bumoto. Yung iba talagang binantayan pa yung boto. Para lang manalo dito si Michelle D. Lahat ginawa ng mga Pilipino para lang dyan sa botohan na yan. Tapos, maipasok lang si Michelle D. Kumbaga, tapos bigla mo sasabihin, move on na kayo. Siyempre, hindi naman ganun kadali yun. In process yan. So, you have to take a time. So, siyempre, doon na-imbyer na si Michelle D, nilayasan siya. So, ganon. Tapos, sinundan niya pa rin. Tuloy pa rin siya sa move on, move on, move on. Pero, sa kabilang banda, sinabi naman niya na magaling tong si Michelle D, panalo yung eksena ni Michelle D. Pero kasi na-imbyer na ako doon sa part na yon. Kasi parang ayokong marinig na sinasabi ng organization na, alam nyo, ang galing ng pambato ninyo. Panalo talaga siya sa eksena, tapos wala sa top 5. Di ba? Parang nakakaloko. Kaya doon, nagsalita sila Rian Ramos at saka si Samantha Panlilio na sana naman respeto naman sa kaibigan namin. Kasi nga, di ba, parang sabihin mo na mag-move on na kayo. Kasi sinabi niya talaga doon, yung Thailand saka Philippines, hindi daw maka-move on, ganon. So, mag-move on na daw. So, yun yung eksakto na parang nakakabastos. Doon naman sa parang nasa program na, alam mo yun, yung mga lumalabas na chika, sana naman din tayo, bago tayo maniwala sa chika, alamin din muna natin kung legit ba to, totoo bang ganito talaga yung nangyayari. Kasi syempre, parang galit tayo kay Kun An, galit tayo sa universe. So, lahat yan, naghahanap tayo ng sisi. So, isisisi natin yan kay Kun An kasi siya yung owner at parang feeling natin may kinalaman talaga siya sa mga nangyayari dito. Kaya siya yung binabato. Pero ako guys, sa totoo lang, sa judges, kasi yung judges kasi talaga yung nakaka-imbiyer na dyan eh. Hindi pinaalis si Michelle D doon. Masakit ang ulo ni Michelle D. So, gusto niya munang bumalik sa kwarto niya. Tapos, kaya siya nilapitan ng PA at para tanungin kung kailangan siyang dalhin sa hospital kasi masakit nga daw yung ulo niya. So, ang gusto niya mag-take a rest. Ganon. So, for a while lang naman. Kasi parang, kailangan na niya talaga bumalik sa kwarto niya or uminom ng gamot, something ganyan. So, ngayon, ayun yun, pinaalis siya, kaya siya umalis. Or, kumuha niya ng water para makainom ng tubig, mga ganon. So, yun yung mga eksena na yon. So, kanino ka ba narinig yon? Parang, sinabi niya ng isang na sumakit yung ulo, kaya pinaalis, ganon. Kaya umalis, ganon. Pero hindi mo siya pinagtabuyan. Tinanong lang siya na, kung okay siya. So, ang sabi naman ni Michelle D, kailangan niyang bumalik sa kwarto niya. So, yun. So, ako naman, doon din sa may nakita ako na binabash ninyo yung anak ni Kun An, binabash nyo si Kun An ng todo-todo. To be honest guys, yung mga actions din natin dyan sa social media, medyo hinay-hinay din tayo. Kasi nagre-reflect yan sa atin lahat. Nagre-reflect sa kandidata natin, nagre-reflect doon sa ibang tao. Kasi guys, wala namang kinalaman dito. Yung mga anak ni Kun An, huwag niyong idadamay. Kasi hindi maganda yon. So, parang may dinadamay na kayo. Kung gusto niyo talagang putaktihin sila, putaktihin niyo yung mga judges. Kasi yung mga judges, for sure, meron talaga silang pinipersonal dyan. So, parang ayaw talaga nila sa Pilipinas, yung mga ganon. So, maaaring nag-reflect din to yung pagiging, natin, toxic natin noon sa Miss Grand, nag-reflect dyan sa Miss Universe, di ba? So, yun. Kasi yung mga tao dyan, parang, sana naman, bago kayong mambash, huwag kayong mambash doon sa, yung wala namang kinalaman, wala naman silang alam. Kasi kawawa naman yung mga bata. Hindi naman tama yun, di ba? So, magagalit nun sa atin si Michelle D na kapag ganon. Tapos, parang siguro, sa ngayon, mas maganda siguro na medyo tigil muna tayo konti. Kasi syempre, kawawa din naman si Michelle D. Parang naririndi din yan for sure. Kasi ang gusto niya nga, kaya nga siya sumama doon sa Mexico para makapagpahinga at ma-relax. Kasi hindi pa nga siya nakakarating ng Mexico. Gusto niya ma-explore yung Mexico. So, syempre, gusto niya habang nagbabakasyon siya, syempre, masaya. Ganon, di ba? And then, doon naman sa naglalabasan na score sheet daw. Doon naman sa naglalabasan na scoring daw. Ayun daw.
Ako para sa akin, hindi totoo yun. Kasi hindi sila maglalabas ng ganyan. Ba't naman nila ilalagay sa alanganin yung mga sarili nila? Siyempre hindi yun. Walang ganon. Hindi yan maglalabas ng scoring ng basta-basta dyan sa social media. So, parang mo na rin sinabi na, sige, gisain mo kami. O, di ba? O, sige, magalit kayo sa universe. I think walang ganon. You have to be careful din sa mga binabasa natin para at least, di ba, yung actions natin, nababantayan din natin ng bonggang-bongga. Kasi syempre, mamaya, bigla na lang tayo nagalit, tapos hindi naman pala natin alam kung ano yung totoong dahilan. So, syempre, dapat alamin na muna natin. So, nandoon tayo na naagrabyado tayo dito. Pero, hindi naman tama yung parang awayin natin talaga yung mga bata, i-bash yung kung ano man meron si Kunan. Kumbaga, parang hinay-hinay din. Kasi syempre, parang magre-reflect lahat ng ginagawa natin sa atin din. So, yon. So, si Michelle D, parang kanina nakita ko nag-live silang dalawa ni Antonia. Sobrang nakita ko naman kay Michelle D na sobrang nag-i-enjoy siya with Antonia Forsyth. So, nakabuo talaga siya dito ng friendship. Nakabuo siya ng magandang relasyon with Antonia Forsyth. At sana doon sa part na yon medyo matuwa tayo ng bonggang-bongga kasi syempre parang hindi man siya nanalo ng Miss Universe, naka-gain siya na tunay na kaibigan with Antonia Forsyth. So nakakatuwa kasi kanina ni-reveal nga nila yung mga first day. So totoo nga nagkakaroon sila ng iwasan. Totoo talaga na medyo hindi talaga sila nag-aanuhan. Saka yung mga tinotot natin na parang binigyan ni Antonia lahat, welcome niya lahat, except lang si Michelle D, di ba? So, totoo pala yun talaga. Tapos, totoo din yung halos magkalapit na sila, hindi pa rin sila nag-uusap. So, nagkaroon talaga sila ng gap. Pero yung nabigyan sila ng chance na magkausap at magkaroon ng magandang pagkakataon para, alam mo yun, makilala nila yung isa't isa, ayun na, doon na nagsimula yung friendship nila. And then, nakita naman natin para silang tokong dikit ngayon, di ba? So, nakakatuwa kasi maganda yung kinalabasan ng friendship nila ngayon. So, ako para sa akin, good yon, good job yon. And, ayun, magandang yan, di ba? Magandang simula yan. Malay mo, maging sila, charot. So, yon. Anyway, so kung ano man yung nangyayari ngayon dito sa Mexico, hindi pa natin alam talaga yung totoong eksakto. Siguro mas maganda na lang na alamin muna natin ng todo-todo bago tayo mag-react. And then, kay Hello Universe naman, wala tayong magagawa. Ganun na talaga yung attitude niya sa simula pa lang. Napansin ko na yan na parang wala tayong mapapalat, wala tayong makikita sa kanya ng bonggang-bongga. Kasi siya mismo, parang feeling ko, hindi niya gusto rin ang Philippines na manalo dito kaagad-agad sa Miss Universe na hindi pa sila nananalo. So yun yung tingin ko dyan. Hanggat hindi pa nananalo ang Thailand, parang feeling ko hindi sila magbibigay ng panalo talaga sa Pilipinas kahit anong galing ng kandidata natin. Kasi ang gusto nila dyan, manalo muna sila bago sila magbigay ng panalo uli sa Pilipinas. Kasi parang feeling nila, sunod-sunod na yung pagkakapanalo natin dito sa Miss Universe. So, sila naman. Charot! So, yun. So, basta ako para sa akin, good luck. Good luck lang sa atin lahat at laban lang talaga dito sa Miss Universe. Kasi, hindi natin alam in the future kung ano ba talagang eksakto pang mangyayari. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, syempre, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.